I just finished the second service at our beautiful Frisco campus. You know, the first service I preached 36 minutes. Way too long. The second service, I did it in 20 minutes and 43 seconds. And guess what? The second message, the 20-minute message, was better than the 36-minute message. So preachers, we preach too long. I guarantee it. Just look at yourself. I preach too long. Once a sermon gets past 25 minutes, I'm so ADD, I lose it. And I started boring myself in this 36-minute one. So keep it tight, and everything will be all right. Alam nyo, sa panahon natin ngayon, marami na talaga mga mangangaral na ganito ang ginagawa. Pinapaiksi nila ang Sunday service at inaalis pa nga minsan yung mga preaching na tila ba makaka-open doon sa mga members para lang hindi mag-alisan. Hindi na nila pinapangaral yung patungkol sa kasalanan, hindi na sila nagre-review. Puro lang love, peace, and joy ang pinagpipipreach. Puro ganun na lamang. Wala na yung patungkol sa kasalanan na yun ang dapat ang pinagdidikdikan at pinagdidiinan pagdating sa preaching. Dahil ang kasalanan, tatandaan nyo, yan yung magpapalayo sa fellowship natin sa ating Panginoon, yung pagpatuloy natin na paggawa ng kasalanan. Kaya alam nyo, ang nakakalungkot sa panahon natin ngayon, maraming mga tao, tila ba nauubos na yung oras kaka-Facebook, kakagawa sa internet, kakapanood ng kung ano-anong mga k-drama o kung ano-ano pang pinagkakaabalahan sa mundo. Pagdating sa trabaho, umaabot ng 8 hours at pag nabitin pa dahil mas kailangan pa ng pera, ay mag-OT pa yan. Pero pagdating sa salita ng Diyos, pagdating sa Sunday service, ay akala mo, init na. At uwing-uwi na yung pakiramdam. Kakasimula pa lang ng prayer, kakaawitan pa lang ay gusto na agad umupo, gusto na agad umuwi. Kakasimula pa lang ng introduction ng pastor ay antok na, tila ba wala ng lakas pagdating sa paglilingkod sa Panginoon, pagdating sa worship sa Panginoon. Mga kaibigan, mga kapatid, hindi dapat ganyan yung pag-aasal natin pagdating sa Panginoon. Nakita niyo yung sinabi nung tao na yan na mas okay pa daw yung 20 minutes na preaching niya kaysa doon sa 30 minutes at mas okay daw yun, mas alright daw yun. Nakakalungkot mga kaibigan, mga kapatid, na pati ba naman pagdating sa Panginoon, pati ba naman sa pag-worship natin sa Panginoon ay lilimitahan pa natin yung mga ganyang bagay na supposed to be ang linggo. Tatandaan nyo mga kaibigan, kapatid, yan ay para sa Panginoon, yan ay Lord's Day. Buong araw dapat ibinibigay mo sa Panginoon ng walang reservation, nang hindi latak lang yung ibinibigay mo sa Panginoon, kundi ino-offer mo yung sarili mo. Sabi ng Romans chapter 12 verse 1 na dapat yan ay ihahandog mo ng buhay, hindi papatay-patay para sa Panginoon. Kaya dapat pag ikaw ay nagwo-worship pagdating sa Panginoon, tama yung puso mo, okay yung puso mo, anumang haba ng preaching. Ang mangyari dyan, alam nyo po, doon sa Book of Acts chapter 20, kay Apostle Paul, siya ay nagpipreach hanggang midnight. Samantalang tayo dito sa Pilipinas, alam nyo po, napakalaya ng ating bansa para makapakinig ng mga preaching. Samantalang, meron na rin mga maggagawa sa Panginoon na nililimitahan na nila yung preaching na supposed to be. Ay wala namang time limit dapat ang salita ng Diyos, dahil yan yung magsisilbing gabay at buhay ng ating mga espiritu pagdating sa Panginoon. At yan po yung nakakalungkot na reality. Alam nyo, marami na rin mga mananampalataya ngayon. Sa umaga na lang sila umaattend, pagdating sa hapon ay wala na. Alam nyo po ba, buong maghapon ay dapat inihahandog natin yan sa ating Panginoon. Wala ka dapat ng ibang inaasikaso pagdating ng linggo. Dapat yan ibinibigay mo ng buo para sa Panginoon. Biruin nyo, pinagpala tayo ng Panginoon Monday hanggang Saturday. Ibinigay ng Diyos ang mga pangangailangan natin, ang ating mga pagkain, ang ating kalakasan para sa araw-araw nating gagawin. Samantalang pagdating ng linggo, ay parang ayaw pa natin magsimba, ayaw pa natin magpuri at magpasalamat sa Panginoon. Samantalang lahat ng mga bagay na kailangan natin ay pinoprovide na ng Diyos. Ano ba naman yung ibigay na natin, yung buong lakas, buong araw, buong puso, buong kaluluwa para sa Panginoon upang sambahin siya sa araw na yan. Dahil kung titignan natin, umpisahan natin kahit sa kaligtasan na lang natin tignan. Alam nyo po bang wala tayong maibabayad pagdating sa kaligtasan? Yes, yung kaligtasang natamo natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesucristo, na siyang tunay na nagsakripisyo sa ating lahat upang maranasan natin ang kaligtasan. O sige, ano ngayon kaya mong ipalit para hindi ka pa mag-worship ng totoo, para hindi
hindi mo pa ibigay ang buong sarili mo para sa Panginoon, samantalang, alam mo ba, eternal life yung kapalit ng ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin. Tapos pagdating sa service, maggaganyang asal pa tayo sa Panginoon, na tila ba, pagkasimba natin ng umaga, ay galang-gala ka pa pagdating ng linggo, pagdating ng hapon. Samantalang dapat yan, ibinubuhos mo ng buo para sa Panginoon. Hindi ka na dapat nagtitira pa para sa iyong sarili. Ibigay mong lahat yan para sa Panginoon dahil siya ang nagpala sa iyo sa buong linggo. At tatandaan mo, ang tunay na nagbibigay sa iyo ng buhay sa araw-araw at lakas ay ang Panginoon lamang. Neither have I gone back from the commandment of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Ganyan dapat natin itunuturing ang salita ng Diyos, na higit pa dapat yan sa mga pagkain kinakain nating pisikal, o di kaya naman yung mga pagkain pinapakain natin sa ating laman. Yan yung mga makamundong bagay, yung mga Facebook, mga kung ano-ano pang pinagkakaabalahan nyo, trabaho, negosyo. Dapat yung salita ng Diyos ay mas higit pa kaysa sa mga bagay na yan, dahil yan yung magpapakain sa ating pang-espiritual. Kaya alam nyo, maraming hindi lumalago ng mga Kristiyano dahil mas madalas na binubusog nila yung kanilang flesh, hindi nila binubusog yung kanilang spirit. Kaya dapat pagdating sa salita ng Diyos, hindi mo dapat kinaiinipan yan. Hindi ka dapat nabuburyo pagdating sa Word of God, lalo na sa preaching, dahil yan yung sermon na inihanda ng isang pastor, nagpuyat, nag-aral para lang ipakain sa'yo, na ihanda sa'yo ng maayos para pakainin yung iyong espiritu na nanglulupaypay na. Tapos ang response lang natin ay para bang wala lang, ganun-ganun na lamang. Mga kaibigan, mga kapatid, tatandaan nyo, ang salita ng Diyos ay nanggagaling yan sa puso ng Diyos, na ipinapadala sa isang mangangaral ng Diyos, sa isang pastor, at papunta sa puso ng mga nakikinig. Kaya dapat, alam nyo po, pinapakinggan natin ng maigi ang salita ng Diyos. Hindi natin binabasta-basta ang pakikinig ng sermon, ng Word of God pagdating ng Sunday. At hindi dapat nating lilimitahan ang salita ng Diyos tulad ng sinasabi ng mga ngaral na yan. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.